Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri. Tumayo po tayong lahat. Yes, Jesus. Itataas. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Sa'yo ang papuri. At karangalan. At karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang papuri. At karangalan. At karangalan. Itataas ang kamay. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Sa'yo ang papuri. At karangalan. At karangalan. Itataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y dadakilain. Dakila ka. Oh, yes. Wala nang papantay sa'yo. Sa'yo. Dakila ka. Wala nang papantay sa'yo. Dakila ka. Nakapangyarihan ka. Kataas-taasan mo. Wala nang papantay sa'yo. Amen, Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Tunay na ikaw ay dakila, Panginoon. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, Amen. ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Lord. Praise you. Salamat sa Panginoon. Amen. Purihin ka, Ama, sa umaga ito, Lord. Hallelujah, Lord. Pinapasalamatan ka namin sa bagay ito, Lord. Yes, Alam Lord. namin, tayo pong muli ang nagtako sa bawat isa. Amen, Lord. Narito kami, Panginoon, naalay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Na malaki ka muli na kumilos sa umaga ito, Panginoon, sa aming araw na pananambahan, Panginoon. Ikaw muli ang may taas at matakila sa aming mga buhay. Kayo pong muli ang manguna, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Ang bawat part po ng gawain, pangunahan mo po. Ang bawat magpapatuto, mga musicians, Lord. Ang bawat isa na narito, Panginoon, ay gamitin mo sa channel of that blessing. Ibuhos mo po ang pagpapala, Panginoon,
sumamit ang Panginoon, magpapalang espiritual, kami Panginoon, O God, ay umaasa Panginoon, at nagpapasalamat sa biyaya muli na may espiritu ng pagkain ay pagkakalo mo sa amin sumamit Panginoon. Na ito muli Panginoon, itumi mo sa aming mga puso Lord. Gamitin mo po ang tagapagsalita ngayong umaga. Yes, Jesus. Gamitin mo pong instrumento, Panginoon, para po sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon. And we believe, Lord, na sumagit ang Panginoon kami yung pagpapalain ang bawat isang narito. Hindi ko po alam ang needs ng bawat isa, but then, Lord, ikaw nakakaalam, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isang narito, Panginoon. At meron pong sa prayer request sa anak ko, si Rebecca, Panginoon. Yes, Jesus, maalala ko, Panginoon, sinabi niya kanina, Lord, nagkaroon po siya, Panginoon, ng fracture sa bahagi po ng kanyang katawan, Panginoon. Lord, tayo po ang mag-heal sa oras na ito. Gamitin mo po, Panginoon, yes, Jesus, gamitin po, Lord, ang mga tao na mag-instrumento, Panginoon, nang ma-heal, O Lord, yung karamdaman yan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ng marami, Panginoon. At sa bawat isang narito, Panginoon, kayo po nakababatid, Panginoon, kung ano ang kanilang design ng kanilang mga puso. Sa oras nito, Panginoon, katakpuin mo sila. Kayo ang katugunan ng aming mga dalangin, Panginoon. Bawat may karamdaman, Panginoon, pagalingin mo sa oras nito, Panginoon. Palakasin mo ang bawat nanghihina, O Lord. O God, marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin muli. Dinadakila ka namin, Panginoon, tinataas ang pangalan. Marami pong salamat at samahan mo kami hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ko, Lord, na angkin namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo, sumamit ko, Lord. Mga bisita po namin, pagpalain mo sila. Yes, Jesus, marami pong salamat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang manguna at kumatagpo rin po ng kanyang mga pangailangan. Marami pong salamat, Lord, na lahat ng mga bagay ito, Panginoon, ay binabalik namin ang kapurihan. In the mighty name of the Lord Christ, we pray. And everybody say, Amen and Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, kapatid. And one more song. Song number 28. I am that I am. I am your peace.
purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng awit, you have not chosen me, sabi ng Panginoon, but I have chosen you. Sabi ng Panginoon, before the foundation of the world, we are in His mind. Amen. Pero mo, hindi ka palang ipinapanganak, nasa mind ka na ng Panginoon. That is a blessed assurance na ipinangako ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. One more song. Awit naman tayo ng mga masasayang awit. Praise God. Ayaw natin without you. Wala tayo. Of course, yeah. Okay. So, Lord, I am nothing without you. Song number, meron ba kanya? Wala. Okay. Okay, so kung wala po, pwede po tayong sumabay. Amen. Amen. Sabi nga ng awit, Lord, I am nothing without you. So wala pa tayong magagawa kung wala ang awa at biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Every step of my journey, the guide my life. Umpisa na lang po. Stand by.
na po tayo makaupo mga kapatid. Init ng panahon, ganoon din ang init ng pagsamba natin. Amen. Hallelujah. Ang sarap pagpuri sa ating Panginoon. Lord, I am nothing without you. Amen. Sabi nga, how good and how pleasant it is for brethren na tayo po ngayon ay nagkakaisa na nagpupuri Amen. sa paanan ng ating Panginoon upang siya po ay papurihan natin at ibalik ang lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. So tuloy-tuloy na po tayo kapatid. Nais ko lang pong buksan ang pulpit para pa sa bawat isa na mayroon pong mga testimony, special song na inilalagay sa kanilang mga puso. So malay na po nating ibigay ngayon sa Lord, sino man po sa inyo na may kagalakan na magbahagi ng kanyang patutuo. Amen. Alam ko na bless tayo ng Panginoon. At bago nyo ihanda yan, nais ko na pong pangunahan kayo sa testimony. Amen. Amen. So, puri ng Panginoon. At noong nakarang Friday, karoon pa tayo ng invitation mga kapatid sa dedication service po ng anak ni Brother Elmer Joseph sa lugar po ng Quezon Province. Pumunta po kami dito noong galing po kami dito mga 12 na po ng umaga. Nagbiyahe na po kami. Nakarating po kami doon ng magti-12 na po ng gabi. Imagine yung travel po namin. Mahaba. So kasama na po yun yung stopover namin. Kasama na po yun. So dalawang sasakyan po kami, yung sasakyan po ni Brother LG at yung sasakyan po nila Sister Banji, yung pick up po nila. So puri ng Panginoon dahil iningatan din kami ng Panginoon na papunta doon. Okay naman, naging safe naman kami na although medyo nawala-wala kami sa pagpunta doon. Dati nag-convoy kami, pero nung naglaon, nagkahiwa-hiwalay na kami kaya may sinusundan po kaming Google Map nila Brother LG, and then sila Sister Banji naman na nagkaroon kami ng tawag dito. Although nag-antayin kami pero hindi na kami nalagpasan mi kay episode dati kung oray so awanan hindi kami nga nagkikinitan. So doon na lang kami nagkita-kita doon sa lugar nila Sister Hazel. Pag pinuntahan mo talaga parang sobrang layo, malayo po talaga. But then wala nga pong malapit, walang malayo. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, sa pag-support ng Panginoon sa kanila, nagagalak tayo na nakarating po tayo for the first time na marating din ko po ang Quezon Province. So, ang Quezon Province ay mayaman po pala sa produkto ng nyug. Yun. Doon po nagmumula ang mga produkto ng nyug, yung mga kinukupra nila. Yun. Kaya, salamat sa Panginoon at iningatan kami. Hanggang sa aking pagbalik. Hanggang sa ating pagbalik kapatid, nandun pa rin ang pag-iingat ng Panginoon. So nung natapos po, nagkaroon pa ng gawa ng events doon, mga around 2 p.m. na po, past 2 na po ng hapon. Nagkaroon po ng dedicated service at po rin ng Panginoon na siya po ang nanguna. Naging okay naman po yung dedication service. Marami po silang bisita doon sa resort. Parang package na po yun. Kaya po rin ng Panginoon, salamat sa biyaya ng Panginoon at tayo po ay naimbitahan doon para sa mag-officiate kapatid ng about sa dedication at sa first birthday po ni baby El Hana. Amen. So alam ko na bless sila ng Panginoon
may pagsubok, may blessing. Amen. So nakita po natin, after pagsubok, may blessing. Ganun lang po ang buhay natin, nagpapatuloy po ang buhay natin. Sometimes maranas tayong mga pagsubok, pero hindi po yung nagtatapos ang buhay. Sabi nga, ang cycle of life natin ay nagpapatuloy. Amen. So, purihin ng Panginoon, alam ko na sa buhay po ng ating mga kapatid, lalo na po ang Intal family, ang Morante family, alam ko na ginagabayan sila at iniingatan ng Panginoon sa kanilang mga sorrows. Nagdaan po sila sa sorrows, pain. Pero kahapon ay pinaghalong sorrows na po at saka pain dahil halos magkasabay lang po yung, halos magkasunod lang po yung pangyayari. Kaya po rin ng Panginoon, ganon pa man, ang Panginoon alam ko ang patuloy na nagbibigay sa kanilang comfort, kagalakan sa kanilang mga puso, na patuloy nilang napapagtagumpayan ang mga blessing at biyaya na pinagkakalob sa kanilang mga Panginoon. So, si Brother Sunny kasama ko nung nakaraan, kasama ko po siya. So, nagpaiwan na po siya doon sa Quezon kasi didiretso po siya ng Romblon. Dahil meron po siyang isang kapatid doon na nagpapaalalay din dahil yung pamangkin niya ay na-hospital po. So, need po mga kapatid na parang, ang alam ko, follow-up, check-up po ang mangyayari. Kaya sabi niya, humingi po siya ng panalangin sa bawat isa na ang tuluyan niyang paggaling. Amen. Kaya, purihin ng Panginoon dahil nakakaroon naman po ng progress dahil na-find out naman na hindi naman po cancerous yung sakit ng bata. And I believe na sabi nga ay marami na pong ipinagbawal. Pinagbawal po yung mga frozen foods. Yun. So ingat-ingat din tayo sa mga frozen foods mga kapatid na maggulay ko. Kaya mamaya mag-ulam tayo ng gulay. Ang gulay ay pampahaba ng buhay. Di ba? Totoo yan. Hindi rin mawawala yung protein. Nandyan din. Pero mostly, mas mainam na kumain tayo ng kumain ng gulay. Ayun. Sa purihin ng Panginoon. And ganoon na rin, may halong announcement na po itong patutuo ko. Amen. Kahapon, ng Friday pala, pumunta po ako dito. Pumunta po kami 6:30 ng umaga. Maagang-maaga ako. Kasi ang plano namin noon, Friday, 8 yung travel namin, Brother Ian, papuntang Quezon. Kasi sabi ko, bago 8, makapunta naman ako doon kila Brother Mar. Para kung makita nyo ngayon yung mga upuan dyan, ay yung property po ng church, ay nakuha na po natin noong Friday. Sabi ko, as your tagapanguna sa church nito, sabi ko nga, mayroon tayong authority. Sabi nga doon, ang gampanin ko po mga kapatid is to look after the property of the church. Yeah. So kailangan po natin yung mga property ng church ay maikip natin, mailagay natin po mga kapatid sa tamang pagkikip ng lahat ng gamit ng church. So, lahat ng nakikita niyo po ngayon dito, yun. Maliban lang yata yung gitara ni Isicar sa yung speaker niya. So, lahat na po ng nakikita niya po dito ay pagmamay-ari na po ng church. Hindi ko po pagmamay-ari yan. Pagmamay-ari po ng church. Kaya lahat, mapatid ng pagmamay-ari ng church, nag-i-inventory na po tayo para alam niyo po at transparent po sa inyo kung saan at kung kanino nanggaling ang lahat ng nandito sa church natin. So pag sinabi ko nga noon na lahat na ito, hindi ko po ito, kung halimbawa mag-change na po yung ministry, hindi ko po ito pwedeng kunin, bateriyan. Sabi ko nga, generation to generation na po ang magmamana dito. As long na ang church ay nandito, kung sino man yung susunod, ipagpapatuloy niya yun. Di ba? As a natural, di ba, sa pagiging mayor, hindi naman kukunin ni mayor yung building ng munisipyo, di ba?
iiwan niya naman yun, hindi naman niya pwedeng kunin. Ganun lang po, nag-change lang po ng administration. Amen. So, ganun po yun. So, purihin ang Panginoon sa lahat na tumulong para po sa mga gamit po natin dito sa church. Pinapasalamatan ko po ang lahat. At sa lahat ng tumutulong dito, ang laking bahagi po nyo. Sila Sister Josephine, God bless you. Amen. Sa Martha's Ministry, sila Sister Rebecca, God bless you Sister Rebecca. Tuwing Sabado nandito pa tayo, naglilinis, kung ano man yung pwede natin magawa dito. Nandyan po sila na sumusupport. Even mga kapatid, sabi nga ba Ian, kahit wala kami dyan, yung support at yung prayer ay napakalaking bagay na yun. Amen. Na kung baga sa pamagitan ng inyong mga prayer, kami rin dito, na Brother Jerry Quinto, and I appreciate Brother Jerry Quinto, talagang sabi ko nga, isa siyang poste ng church nito. Amen. Dahil kanina, alas 8 pa lang yata nandito na. God bless you, Brother Jerry. Amen. Nagagalak po tayo sa alam ko na yung binibigay mga batid na kagalakan sa puso po ni Brother Jerry Quinto ay nag-uumapa po. At sa lahat po sa inyo batid na nandito, sila Sister Jennifer, God bless you. Amen. Pagpalain din kayo ng ating Panginoon na nandyan yung support nyo. And Sister Fanny, God bless you. Amen. Matagal na po natin kasama yan noon pa, panahon pa ni Pastor Jerry. Amen. Nandito na po sila noon. Medyo busy din siya, minsan may business, di ba sister? Kaya pag bibili kayo ng mga mangga, panahon ng mangga, panahon ng avocado, hanapin niyo po yung pwesto ni Sister Fanny. Yeah, Stephanie. Fanny. Para maka-discount kayo doon. May libre ba? May ano pala, may giveaways. Oo, maalala ko yun, Sister Fanny, God bless you. Kasi nung time na nandito si Sister Ruby, pumunta po ako, binisita po namin siya. So, nagagalak kami at nakausap din namin yung mister niya. Sabi ko, Manong, baka one time pwede din kayong dumalo sa church. Sabi naman ni Sister Fanny, pabiro niya, bro, para mabawas-bawasan naman yung kasalanan. Para mabawas-bawasan naman yung kasalanan ni yung asawa niya. So, nagtawanan na lang kami. Parang kwentuhan lang, parang biro-biro lang yan, mga kapatid. Pero but then, alam ko po yung puso ni Sister Fanny na nung nag-join fellowship tayo, nandito siya. Amen. Amen, nandito sumuport. So, pati yung nanay pala, yun. At saka yung nanay mo yata, Sister Rebecca, yung pumunta. Ay, antin nyo, Ring Coraya din yun, di ba? Yan, nakita ko nung pan eh. Kaya po rin ng Panginoon. Salamat sa Lord. And then, Pastor Jerry, nag-update din po siya sa akin at ipinapaabot ang pangumusta sa mga great people of God na nandito. Kagalakan natin, kagalakan din nila, naging blessing sila, naging blessing din tayo sa kanila. And then, tunay na bilis tayo sa araw na sabi ko nga kay Kuya, dahil nasanay na akong Kuyang tawagin siya. Dahil sabi nga, if you love me, sabi na, just call me brother. Amen. Diba? So, ano man ang itawag natin, ano man ang itawag nyo sa akin at sa mga kapatid natin, wala pong problema po doon. Amen. Wala po tayong pantay-pantay lang po tayo. Wala pong mas mataas sa atin. Amen. Puri na Panginoon. And God bless din, Sister Nexa. Nandito siya. Amen. Kaibigan po ni Ezekiel. Amen. And then Brother Mark Flores, pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. So yun, nagkaroon po kapatid ng nakuha na nga po natin yun at pinakuha ko po kay Resli dahil wala na po akong time na pumunta doon. So sabi naman ng ating kapatid, baka pwede hapon. So yun, nakuha po natin yun. And then, for your information, mayroon pong motor dyan na kulay yellow. So, para alam niyo po yung history, yung motor dyan, bakit may motor? Kasi yun nga, wala nga pong transparency na naganap noon. Kaya ngayon, i-announce ko po sa inyo na yung motor dyan, kung maalala yung motor natin noon na dati,
panahon pa ni Kuya Pastor Jerry, ano na, kumbaga yung mga DJ urat na katimbang kanan bada tikinabayag na. DJ YY Rings na awanan talaga si Mixik Tirdan, di ba? Kaya na-confine doon sa lugar ng Umingan. Sa lugar po ni Brother Alme, yung aking pamangkin, na siya na po ngayon yung OIC doon sa Rosie, Umingan. So, dinala po doon and then na-revive naman, mga ilang buwan yata nagamit, nagkasakit ulit. Yun. So, nung nagkasakit ulit yung motor, ibinili na naman natin doon. And then sabi ni Brother Alme, yung aking pamangkin, yung motor na yan, parang for the meantime, parang kapalit muna ng motor habang wala pa po, hindi po naaayos yung ng motor natin. And kung maalala nyo yung sidecar po ni Brother Sunny, yun po yung sidecar dati. So dahil sa may problema nga po yung motor natin dati, ay doon muna itinabi yung sidecar natin kay Brother Sunny. So nagagamit po yung sidecar natin ngayon. Pero yung pinakamotor, hindi na po, wala na. So under tawag dito, replacement na yatang gusto. Oo. So kaninang umaga lang ay tinawagan ko po si Alme para po sa confirmation kung ano pa talaga ang status ng motor na yan. Sabi ko nga, Alme, Balong, sabi ko, pag maayos yung motor at naibalik mo na dito, sabi ko, yung motor dyan na nandyan, ibabalik ko na rin sa'yo. Kasi wala din nang gagamit, sabi ko, sa kanya. Para maging malinaw naman po sa kanya. Kaya lang po, uncle, kung ano po yung pasya nyo dyan, sabi niya naman sa akin. So, yun na po yung pasya ko. Parang pag dumating po yung motor ng church mismo, babalik na rin po natin yan para hindi lang po ma-stock dito. Wala rin lang po kasing gagamit. Yung maintenance o kaya baka tuloy pang masira dyan pag walang gagamit. So, yun lang po kapatid para sa inyo pong kaalaman. So, sabi ko nga, tungkulin ko po na pangalagaan o look after the property of the church as your pastor. So, kung hindi ko po yun gagampanan at hayaan ko na lang mga property dito, mga kapatid, na hindi natin kinikip ng maayos. So, ako po yung mananagot. Diba? Ako rin po yung mananagot. Kaya, yun lang po, para po sa yung for the transparency of the church. Alam ko po, mga kapatid, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng leading ng mga bagay na yan. Nagkaroon po tayo ng mga inventory ng property ng church. Magmula baso, tinidor, ayan. Yan na po ay na-declare na pagmamay-ari po ng church na po ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito mga kortina, lahat ng yan, mga speaker, yan na po ay dinonate ng ating mga kapatid na nagmamahal sa gawain po ng ating Panginoon. So, God bless us all. Salamat po sa inyong lahat. Amen. Sa patuloy na pagsuporta. So, sino pa po kapatid, bago ko po ibigay kay Brother Ian? Mayroon pa? Sister Tasing, God bless you. Good morning sa bawat isa sa ating mga Amen. kapatid. Mga great people. Talagang napakaganda yung tawag sa atin. Kasi mga praises tayo sa harapan ng ating mga Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw na ito dahil siya na naman ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para pumunta dito mga kapatid. Amen. Kahapon ako lang mag-isa. Pero nandito ang Panginoon. Kasama ko siya. Mga angels nandito. Amen. Kahit na nahirapan akong umakyat dyan, talagang under the bakod ako, brother Ian, dahil wala akong susi dito. Opo. Kaya ginawa ko po yan para ano lang ako dito sa loob. Salamat sa ating mahal na Panginoon dahil sa pinapakita niya sa akin na pagmamahal. Kaya dapat ko lang na ibalik sa ating mga Panginoon ang mga pagmamahal niya sa akin. Napaka dami ng, sabi ko nga kung bibilangin ko ang mga blessing,
na binibigay sa akin ng ating mahal na Panginoon. Kulang na yung libro ko na parang pagsulatan. Kaya, laking pasalamat ko din, dinadagdagan ng ating mahal na Panginoon, ng mga edad, ganun. Talagang minamahal niya talaga tayo. Amen. Kung Amen. hindi pa tayo time na umuwi, ayan, dito pa naman tayo mga kapatid. Kaya sabi ko nga habang nabubuhay ako, habang kaya ko pa, punta ako sa church para ako'y magpalakas. Parang cellphone din na pag maghina, mag-church lang tayo dito. Kasi ito yung tahanan, ito yung place na talagang itinalaga ng ating mga Panginoon. Ewan ko ba, bakit lagi akong naiiyak. So, salamat sa ating mga Panginoon. Talagang sa binibigay niya sa aking puso na salamat sa binigay niya sa akin na pagtulong sa kapwa. Amen. Amen. Ang dami rin yung nag-ano sa akin na, sister, pwedeng samahan mo ko doon. Sabi ko naman, oo, kasi yun lang naman ang maitulong ko. Yes. Kaya salamat, dahil marami rin yung natulungan sa pamamagitan ng knowledge na binibigay sa akin ng ating mga Panginoon. Amen. Nalulungkot din ako. Pero hindi na ako nalulungkot dahil sa pagkawalan si Sterling, at least mga kapatid, wala na siyang nararamdaman doon. Yung mga paghihir. Talagang doon na rin yung tamang oras niya para bumalik sa piling ng ating mga Panginoon. Ulitan ko na lang ang ating mga Panginoon itong awit na pinamagatang maisog. My son. Amen. Hallelujah. I will give praise to you. Exalt your holy name, for you have done great things. I know you never change. Your glorious presence, and all my spirit ever needs. Let all the world depart. I just stay close to thee. Oh Lord, my God, when you look into my open heart, I can never ever hide from you. You know me so well. You
but with the very life I receive from you. Oh Lord, my God, won't you look into my open heart? I can never ever hide from you. You know me so well. You know my life. Take all of it. I commit my very soul to you, and may everything I say and do glorify your name. Oh Lord, glorify your name. Lahat ng papuri binabalik ko na tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Napagandang song. Amen. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. He knows our heart desire. Amen. Amen. So God bless you, Sister Tasing, Amen. sa patuloy na buhay na ibinibigay mo sa ating Panginoon. Amen. Na-imagine mo na lang mag-isa ka dito kahapon. wala ka man lang makaistoryahan. Diba? Pero, bilib ako dahil, kumbaga, nagagawa mo yan because sa pag-ibig. Yes, that's the true Dahil sa worship. pagmamahal. Dahil kung, yan kung gunak naman, may sagawit akitin, di ba? Mabaling mo ibaga ati eh. Pero hindi mo sinabi. Dahil mahal mo ang ministry. Amen. Praise Mahal God. mo, mahal mo. Yun lamang kung mapapatunay, hindi mo hadlang. Sabi nga, for there were 2 or 3 are gathered together in my name. Kung sa spiritual, ganon din po sa hindi porke wala kang kasama, hindi ka na magkatrabaho, di ba? Gawin mo pa rin. Pwede ka naman magbalis, kaya palakpakan natin ang Panginoon dahil malinis ngayon. Kung wala si Sister kasi, baka magsambot tayo pa yung agwalis, di ba? Kaya salamat sa kamay ng Panginoon na nakay Sister Tasing. Amen. God bless you. So, sino pa? Sarisi daw. Si Resi. Sister Kani, God bless you. Puri ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ilang beses ko nang binabalak na magsamba dito sa church. Yes po. Kaya lang, puros puspon. Pero pupunti lang panindanan, kaya nakadala ko sa araw na ito. Puri ng Panginoon. Amen. Nakakatuwa. Agalakan natin, baka simple lang sister, no? Pero encouragement po sa atin yun. Na hindi po yun yung tagal na hindi ka dumalo. Yes. Alam naman ng Panginoon yung puso mo, di ba? Yun yung tinitingnan ng Panginoon. Hindi yung matagal ka nang hindi dumalo or whatsoever. Alam ng Panginoon yan. Amen. Hindi natutulog ang Panginoon, Sister Fanny. Nandyan lagi na alam naman natin, nandyan lagi nagpapaalala sa'yo. Alam ko din yung pagsubok mo, sister, di ba? Many times, nung namit ko nga po yung asawa niya ay diabetic po pala. Yun. So, nakita natin yung mga trials din nila sa buhay. At patuloy din ang lumalaban, patuloy din naging strong sila. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko, hindi man masabi yun ni Sister Fanny, I believe na patuloy silang iniingatan ng ating Panginoon at patuloy na nagtitiwala sa ating Lord. Amen. So lahat ng mga bagay na yan, alam ng Panginoon, Sister Fanny, ang inyong puso, ang bawat isa sa atin na narito. God bless you all. So, hindi ko na po patatagalin pa, kapatid.
before na tawagin ko po si Buddy Ian na siya mag-deliver po sa atin ngayon ng Word of God. At bago ko ibigay sa kanya, kumayad po na tayo sa awit mapatid. Amen. Meron ba yan? Kung hindi naman, ito na lang flying into another dimension. Amen. Song number 16 po. Amen. So tayo po yung mga agila na inalin tulad, sabi ng prophet. Tayo yung mga agila na ang agila ay pag lumipad ay siya yung ibon na nakakaabot lamang po sa lumalagpas po. Amen. Nilalagpasan niya po ang storm, ang agila. Siya lamang po yung ibon na pwede niyang lagpasan mga bagay na yan. Bukod doon, wala na po. Wala na pong makakaabot doon sa lipad ng agila. At may kwento, bago po doon, may kwento po doon. Mayroon pong isang kwento na isang agila na lumilipad. And then sa bandang likod niya, mayroon pong uwak. Sumakay din po doon sa likod ng agila habang yung agila po ay lumilipad. Yung uwak naman, alam niyo yung ginagawa ng uwak? Anong uwak? Kasi pag sinabing uwak kasi, nagsisimbolo po yan ng yung bad, di ba? Yung uwak eh. Iba yung ugali kasi ng uwak, di ba? So, yung istorya, yung agila, habang nandun po sa lumilipad, mayroong isang uwak po doon na dumapo sa likuran ng agila. At yun nga po yung itong si uwak. At alam niyo po yung ginawa ng uwak? Inutok-tok-tok yung ulo ng agila. So, sa paglipad ng agila, na-istorbo siya. Hindi siya makalipad ng maayos kasi may nang-istorbo, may hadlang. Inahadlangan inahadlangan ng uwak yung paglipad ng agila. So sabi ng agila, sige, hayaan lang kita na tumuktok-tukin mo yung ulo ko. Sipitin na yung ulo. Alam niyo yung ginawa ng agila? Lumipad siya ng lumipad ng napakataas. Hanggang one time, kapatid, yung uwak, hindi na po makaya yung pressure ng hangin. So yung ginawa ng uwak, dahil hindi niya kaya, nalaglag po yung uwak. Hindi niya kaya yun yung pressure. So ganun din po sa ating kapatid. Yung paglipad natin, bagamat maraming lumahadlang niya sa paglipad natin para maabot natin yung pangarap natin sa buhay, maraming humahadlang minsan, pero patuloy ka lang sa paglipad ng paglipad. Hayaan mo yung uwak na yan. Natuktukin yung ulo mo, iistorbohin ka, magaguguluhin ka. Lumipad ka lang ng lumipad hanggang sa marating mo yung pangarap mo. Amen. So, tayo yung mga agila na mataas ang lipad. Hindi lamang po mataas ang lipad, ang agila ay mayroon po siyang kakayanan na tumingin sa kanyang pagkain sa baba, 8 sharp. 8 times sharper po ang kanyang paningin. Biro niyo yan? How come na yung agila na pagdapo niya doon sa pagkuha ng kanyang kakainin doon sa dagat, nakikita niya po yun, kapatid, ang liwa-liwanag. Kaya pagdapo niya, di ba? Kung nakikita niyo, yung agila agad-agad niyang nakukuha yung isda. Di ba? Ganon po katalino at ganon po ka-sharp ang paningin po ng agila. So tayo rin po, binigyan ng Panginoon ng ganyang mata, ang clear understanding natin, nakikita natin lahat na nangyayari sa buhay natin, alam natin i-balanse, kapatid. Dahil binigyan tayo ng mata ng agila to balance everything. Amen. Yan po ang Panginoon. Amen. Yan yung mga ating isang Lord na binigay po sa ating mga agila sa ating panahon. Amen. Amen po rin ang Panginoon. So, dimension.